Mga kapuso, subong nga Love Month, otoridad nagapahanumdum sa publiko nga likawan nga mabiktima sang love scam. Si Julius Bilacaol nakatutok. Matamis ma in love apang mapait kung mabiktima sang peke nga paghigugma. Subong nga Love Month, nagapahanumdum ang otoridad sa publiko nga mangin alerto sa mga tawo nga kuno abi, love ka, apang ang matuod, pakuno-kuno lang. Sa Regional Anti-Cybercrime Unit, pila ka impormasyon ang ginpalabot sa mga nabiktima sang love scam ukon ining mga relasyon nga na-develop online. Masami nga sa tunga ini sang isa ka Pinoy o kon Pinay kag isa ka dumuluong sang 2025. Naka-record din isang isa ka reklamo kon sa diin na biktima ang isa ka senior citizen nga antikan niya. Usually targeting ito yung mga medyo nasa may edad na. So they are vulnerable silang maniwala dito sa mga social engineering techniques ng mga scammers. Sa datos sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 15 na ang na-report nga nabiktima sang love scam sa bugos nga pungsod sa nakaligad lang nga Enero. Sang 2023 tubtob 2024 suno kay Lieutenant Colonel Habawel, may pilaman ka reklamo nga ginpadangat sa ila kaangot sa sininga modos. Sa pagpangbiktima, masami kuno nagapangako ang mga ini nga may ipadala, parcel man o kon kwarta sa mga financial institution. Then na-advise sila na mayroong pumasok na pera and that they have to pay some taxes. Apang aminado si Lieutenant Colonel Habawel nga mabudlay ini solbaron. Gani panugyan sini sa publiko, ilabi na gid sa mga namingawan kag gusto may makaupod sa kabuhi. Panilagan gid ang online nga ka-chat o kon karelasyon. Tungod kun daw nagapalang lapaw na ang sugid sini, dapat ka na magduda. Siling gani isang iban, if it's too good to be true, it's a scam. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.